Maya-maya, tinipon ni Allman ang mga lingkod sa kastilyo. Ipinaliwanag niya ang bagong plano, ang pagtatatag ng isang akademya na susuporta sa pagbubukas ng Caliste Bank, alinsunod sa utos ni Hans. Sinabi ni Allman na ang unang batch ng mga papasok sa akademya ay manggagaling sa kanila mismo. Hinihikayat niya ang lahat na magpahayag ng interes kung gusto nilang sumali. Si Claude ang unang nagtaas ng kamay para magtanong. Nais niyang malaman kung totoo bang may bayad silang matatanggap habang nag-aaral. Sinigurado ni Allman na totoo ito, ngunit ipinaliwanag niyang mababawasan ang kanilang arawang sahod habang nasa ilalim ng pagsasanay. Gayunman, tiniyak ni Allman na hindi maaapektuhan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Nang marinig ito, nagbulungan ang mga lingkod. Marami sa kanila ang nasabik agad sa ideya ng pag-aaral habang kumikita. Pati na rin ang mga hindi bihasa sa pagbabasa o pagsusulat ay nagpaplanong sumali sa Security Division. Habang pinagmamasdan ng mga nagaganap, hindi makapaniwala si Claude sa mga ginagawa ni Hans. Para sa kanya, ang akademya ay para lamang sa mga maharlika. Kaya't nagtaka siya kung paano silang mga karaniwang tao matututo ng accounting o security. Biglang sumingit si Madeline at pinaalala kay Claude na magaling naman siya sa math. Bukod pa rito, mahusay daw siyang humawak ng mga errands o mga ipinag-uutos. Hinimok siya ni Madeline na subukan ito dahil alam niyang may kakayahan si Claude. Ngunit may pag-aalinlangan pa rin si Claude sa sarili. Hindi siya kumbinsido na may mababago ang pagpasok ng mga lingkod sa akademya. Saglit na natahimik si Madeline at nag-isip. Pagkatapos, sinabi niya kay Claude na may balak siyang umalis sa estate. Labis itong ikinagulat ni Claude. Ipinaliwanag ni Madeline na kamakailan lang ay tinulungan niya si Hans sa isang bagay. Bilang gantimpala, papondohan ni Hans ang pag-aaral niya sa medisina. Sa totoo lang, akala raw ni Madeline ay masyadong malaki ang responsibilidad na iyon para sa isang gaya niya. Pero dahil sa mga nangyayari ngayon sa paligid nila, sa wakas, napagdesisyonan na ni Madeline na tanggapin ang alok. Naalala niya kung paanong taos-pusong nagpasalamat si Lakia sa kanya matapos niya itong iligtas. Malaki ang naging epekto nito kay Madeline, napuno siya ng pagmamalaki at doon niya napagtanto na kaya pa niyang gawin ang higit pa. Kahit tila mahirap, gusto pa rin niyang subukan. Dahil handa na siyang sumugal, hinikayat niya si Claude na sumabay sa kanya. Malalim ang naging tama ng mga salita ni Madeline kay Claude. Napaisip siya at napagtanto niyang tama si Madeline. Kaya't sa huli, nagpa siya rin siyang mag-enroll sa accounting class. Gayunpaman, puno pa rin ng pag-aalinlangan ang isipan ni Claude. Nagtatanong siya sa sarili kung may silbi ba ang pagpasok niya roon, baka raw mabaigo lang siya. Kamakailan lang kasi, tinaasan ang sahod ng mga taga-silbi. Naalala niya, siguro'y mas mabuting nagpaiwan na lang siya at tinamasa ang dagdag sahod. Pagkatapos ng pagsusulit, inabot ni Claude ang test paper sa kanilang instructor na si Petir. Laking gulat niya nang purihin siya nito dahil mahusay daw ang pagkakasagot niya. Pinilit ni Claude na gawing normal lang ang kanyang ginawa, pero sinabi ni Petir na espesyal iyon. Ipinaliwanag ng instructor na oo, maraming tao ang marunong sa simpleng math, pero kakaunti lang ang mahusay sa bookkeeping. Dagdag pa niya, kahit ang mga matatalinong maharlika ay hirap sa ganitong klase ng trabaho, pero si Claude, na perpekto ito. Aminado si Petir na nagduda siya noong una siyang itinalagang guro sa akademya, pero dahil sa ipinakita ni Claude, nabuhayan siya ng loob. Sa buong kumpiyansa, sinabi ni Petir na magiging mahusay na accountant si Claude. Nag-aalinlangan man sa simula, biglang naalala ni Claude ang lahat ng sakripisyong ginagawa ni Hans para sa kanila, para sa kanilang kinabukasan. Dahil dito, nangako siya sa sarili na gagawin niya ang lahat para magtagumpay. Samantala, sa training session para sa Security Division, nagulat si Hans nang makita ang mga estudyanteng pinaparusahan, ayon sa utos ni Lakia. Galit si Lakia at tinawag silang mga walang silbi. 30 minuto bago iyon, dumating daw ang mga estudyante na mayabang ang dating. Nagsalita sila kay Lakia ng walang respeto. Bilang sagot, tinuruan sila ni Lakia ng leksyon sa pamamagitan ng pagtalo sa kanila. Matapos ipakita ang galing, napilitan ang mga estudyante na sumunod sa kanya bilang tagapagsanay. Hindi pa rin kumbinsido si Lakia. Sinabi niya kay Hans na maayos ang takbo ng accounting division, pero sa security division, ang mga estudyante ay para lang mga basagulero.
Para kay Lakya, masasayang lang ang oras at lakas niya kung tuturuan niya ang mga taong wala namang balak magbago. Doon napagtanto ni Hans na nawawalan na ng gana si Lakya na tumulong. Hinayla ni Hans si Lakya papunta sa isang pribadong lugar kung saan sila pwedeng mag-usap ng masinsinan. Doon, sinabi ni Hans kay Lakya na alam niya ang kakayahan nito, lalo na ang katotohanang naturuan nito ang mismong emperador kung paano humawak ng espada. Sumagot si Lakya na nagawa lamang niya iyon dahil handang matuto ang emperador mismo. Tinignan niya si Hans at tinanong kung ikinukumpara ba nito ang isang hari sa mga karaniwang tao. Ngunit mabilis na itinanggi iyon ni Hans. Ipinaliwanag niya na hindi iyon pagkukumpara kundi isang paraan ng pagpuri, dahil para sa kanya, napakahusay na guro ni Lakya. Ibinahagi rin ni Hans na ang kalista ay wala ng sariling hanay ng mga kabalyero. Si Oswald na lamang ang natitirang knight, ngunit masyado na itong matanda para maging tagapagsanay. Matapos nito, nagbitaw ng matapang na pahayag si Hans. Aniya, walang gaanong pinagkaiba ang hari sa mga karaniwang tao. Para sa kanya, tao ay tao, maaaring may dugong maharlika o hindi, pero sa huli, iisa lang sila. Ang nagkakaiba lang ay kung may taong makakakita ng kanilang kakayahan at tutulong sa kanilang pag-unlad. At sa sitwasyon ngayon, naniniwala si Hans na si Lakya ang pinakamahusay na taong pwedeng mamuno sa training. Malalim ang tama ng mga salitang iyon kay Lakya. Napagtanto niya na mas matatag pala ang paninindigan ni Hans kaysa sa inaakala niya. Kaya't sinabi niya na kakailanganin niya ng mas maraming oras at resources. Sumagot si Hans na handa siyang tumulong sa lahat ng kailangan nito. Habang nag-uusap sila, napansin ni Lakya na tila nagiging komportable na si Hans sa pakikipag-usap sa kanya, malayo sa unang pagkikita nila kung saan halatang kinakabahan ito. Ipinaliwanag ni Hans na ang dahilan ay dahil pinagkakatiwalaan na niya si Lakya, at tinitingnan niya ito bilang isang maaasahang tao. Pagkarinig noon, tila sawa na si Lakya sa papuri ni Hans kaya agad siyang bumalik sa training ground. Pagdating niya roon, nagulat siya sa kanyang nakita, pero sa parehong pagkakataon, humanga rin siya. Karamihan sa mga estudyante ay nasa parehong posisyon pa rin nang iwan niya ang mga ito. Naalala ni Lakya ang sinabi ni Hans, tao ay tao, hanggang may makakita ng kanilang kakayahan. Napangiti siya sa pag-alala ng mga salitang iyon. Sa wakas, nagpasya si Lakya na ibigay ang buong puso niya sa pagtuturo, kahit pa sa mga itinuring niyang mababang uri. Lumapit siya sa mga estudyante at sinabi sa kanilang bumangon. Ipinaliwanag niyang ang kailangan nila ay hindi lang lakas o tapang, kundi tibay ng loob at tiyaga. Dagdag pa niya, ang kagustuhan nilang manatili at magpatuloy kahit pinarusahan ay isang magandang katangian. Pinaalalahanan niya ang klase na huwag kalimutan ang mga aral na nakuha nila. Pagkatapos noon, muling nagsimula ang training sa ilalim ng mahigpit pero makabuluhang gabay ni Lakya. Dati ay iniisip ni Lakya na ang susunod na 5 taon ng buhay niya ay mauuwi lang sa isang nakakabagot at tahimik na pamumuhay. Pero ngayon, masaya siya na mayroon na siyang pinagkakaabalahan. Noong taong 53 minuto pasado alas 8, itinayo ang Calista Academy upang suportahan ang pagkakatatag ng Calista Bank. Hinati ang akademya sa 2 dibisyon, accounting at security. Ang mga estudyante nito ay pawang mga karaniwang mamamayan mula sa rehiyon. At sa isang iglap, lumipas na ang 3 taon mula nang magsimula ang akademya. Makalipas ang 3 taon, malaki na ang naging pagbabago sa kalagayan ng ina ni Hans. Dahil sa mahiwagang artifact, gumaling na ito. Sa wakas, nakalabas na rin siya sa kanyang silid matapos ang matagal na pananatili roon. Nag-aalala si Regina para sa kanyang ina, pero agad siyang sinigurado nito na ayos lang siya. Miss na raw kasi niya ang amoy ng kalikasan, kaya lumabas siya upang namnamin ito. Masayang inalok ni Owen si Regina na samahan siyang maglakad-lakad. Habang ang ina ni Hans ay muling nakakabangon, may ibang pangyayari naman sa loob ng rehiyon. Isang grupo ng mga maniningil ng buwis ang pumunta sa bahay ng isang babae at humihingi ng napakalaking halaga. Gulat na gulat ang babae dahil wala siyang kakayahang magbayad ng ganoong halaga. Patuloy ang mainit na usapan nila hanggang sa biglang lumabas ang kanyang anak mula sa loob ng bahay. Ang anak niyang ito ay si Claude. Sa pagkabigla ng lahat, bihis na ngayon si Claude at halatang hindi na siya mukhang isang tagasilbi. Sa loob ng nakaraang 3 taon, nag-aral siya tungkol sa accounting at pagbubuwis.
Buong tapang niyang ipinaalala sa mga maniningil ng buwis ang bagong tax rate. Nagtangkang makipagtalo ang dalawa, pero agad nilang napansin na alam ni Claude ang kanyang sinasabi. Ipinaliwanag niyang may espesyal na mas mababang buwis para sa mga low-income earners, at sakop dito ang kanyang ina. Ginamit ito ni Claude upang ipagtanggol sila. Wala nang nagawa ang mga opisyal kundi umurong. Binalaan pa sila ni Claude na magsusumit siya ng reklamo kung sakaling makarinig siya ng masamang balita tungkol sa kanila. Takot na tumakbo palayo ang dalawa, sabay sabing naiintindihan nila ang sinabi ni Claude. Pagkaalis nila, ipinahayag ni Claude ang pagkadismaya niya sa mga tiwaling opisyal na nananatili pa rin sa kanilang lugar. Nag-aalala ang kanyang ina para sa kanya. Ayaw niyang makipagtalo si Claude sa mga makapangyarihang opisyal dahil baka gantihan siya ng mga ito, ngunit kalmado siyang sinigurado ni Claude na ayos lang siya. Aniya, nariyan si Hans na tutulong kung sakaling magkaroon ng problema. Samantala, sa loob ng kastilyo, isang bagong kasambahay ang kumatok sa pintuan ni Hans, pero walang sumasagot. Paulit-ulit siyang kumakatok hanggang sa lumapit ang isa sa mga mas matatandang kasambahay. Ipinakita nito sa kanya ang nakadikit na X sign sa pinto. Ipinaliwanag ng matandang kasambahay na kapag may X sign sa pinto ni Hans, bawal itong istorbohin kahit sino pa. Nagulat ang bagong kasambahay at nagtanong kung ano ang ginagawa ni Hans sa loob. Pero pati ang matanda ay walang ideya kung ano ang nangyayari sa loob ng silid. Dagdag pa niya, kahit si Lakya ay hindi pinapayagang pumasok kapag may ganoong senyales. Ang hindi alam ng lahat, tuwing inilalagay ni Hans ang X sign sa kanyang pinto, nawawala na pala siya patungong lihim na silid kung saan siya nagsasanay. Habang naroon, umaangat ang kanyang lakas at muli siyang nakakakonekta kay Seifert, ang dragon na 3 taon na niyang hindi nakakausap. Humanga si Seifert sa pag-unlad ni Hans. Umabot na siya ngayon sa 6th Circle, isang antas na hindi pa nararating kahit ng court mage ng imperyo na nasa 5th Circle lamang. Napansin ng dragon na matagumpay na naisaayos ni Hans ang pagsasanib ng Dragon Heart sa kanyang katawan, isang palatandaan na kayanan niyang gumawa ng malawakang mahika. Pinuri siya ni Seifert at tinapik sa ulo bilang pagkilala sa kanyang progreso sa loob lamang ng 3 taon. Tinanong ni Seifert kung may tinuturuan na ba siyang alagad o disipulo. Hindi agad naintindihan ni Hans ang ibig sabihin ng dragon. Pinaliwanag ni Seifert na ang lahat ng dakilang mangkukulam ay nag-iiwan ng tagapagmana. Bilang bahagi ng kanyang pamana, nais ni Seifert na turuan ni Hans ang iba upang maipasa ang mahika. Pero nilinaw niya rin na hindi ito sa pilitan. Ibinigay na raw niya ang kapangyarihan at si Hans na ang baalang magdesisyon kung anong gagawin dito. Sa loob ng 3 taon, na-unlock na rin ni Hans ang mga bagong bahagi ng lihim na silid, mga lugar na puno ng kayamanan. Pero kahit pwede na siyang yumaman sa pagbenta ng mga ito, wala siyang interes. Para kay Hans, hindi ito ang pamana ni Seifert. Ibinahagi niya sa dragon ang kanyang plano, ang magtayo ng bangko. Sa una, akala ni Seifert ay loan shark ang ibig sabihin ni Hans. Pero agad niya itong itinama, at ipinaliwanag na magkaiba ang layunin niya. Sinabi ni Hans na kapag naging matagumpay na ang bangko at nakalikom na siya ng sapat na pondo, balak niyang magtatag ng isang Magic Academy para maipagpatuloy ang pamana ni Seifert. Napansin din ni Hans na ang mga kasalukuyang Magic Academy ay para na lang sa forma, wala nang tunay na nag-aaral ng mahika. Halos imposibleng makalagpas sa 1st o 2nd Circle kaya napabayan na ang sining ng mahika. Tinuring na itong laos, ngunit dahil dumadaloy na ngayon sa kanyang katawan ang kapangyarihan ni Seifert, plano niyang buhayin muli ang mahika. Layunin niyang makapagsanay ng maraming disipulo na magpapatuloy nito sa mga susunod na henerasyon. Nasiyahan si Seifert sa plano ni Hans at sinabihan siyang subukan ito. Pagkatapos, lumabas na si Hans mula sa lihim na silid, lumilipad sa himpapawid gamit ang mahika. Mula sa taas, tanaw niya ang buong teritoryo. Masaya siya dahil naging maayos ang takbo ng lahat sa loob ng 3 taon. Maging ang paghahanda sa pagbubukas ng bangko ay maayos na rin ang takbo. Bigla niyang naalala ang sinabi sa kanya ni Lakya, kailangang bigyan ng plate armor at mahahabang espada ang mga knights. Dahil makikipaglaban ang mga ito, kailangan din nilang protektahan ang kanilang mga sarili. Sang-ayon si Hans sa sinabi ni Lakya. Pero dahil ang Kalista ay isang hindi pa masyadong umuunlad na rehiyon at wala
Namang banta noon, hindi nila binigyan ng malaking halaga ang mga armas at plate armor. Ngayon, ibang-iba na ang sitwasyon. Alam ni Hans na kailangan nilang maghanda para sa posibleng digmaan bago pa ito mangyari. Nagpasya si Hans na i-scan ang mga bundok sa paligid, umaasang makakakita siya ng iron ore na magagamit nila sa susunod na bahagi ng kanilang plano. Habang sinusuri ang lugar, may nakita siyang kakaibang gintong aura sa malayo, isang bagay na hindi pa niya nasisilayan noon. Dahil dito, agad siyang pumunta sa direksyong iyon para alamin kung ano iyon. Pagdating niya roon, natagpuan niya ang isang sugatang nilalang nakahawig ng pusa, nakahandusay at walang kalaban-laban. Gamit ang kanyang mahika, pinagaling ni Hans ang nasabing nilalang. Binuhat niya ito, humanga sa itsura nito, at napagpasyahang iuwi ito. Hindi niya inaasahan na ang pasang ito pala ay isang napakalaking bagay, dahil kalaunan, sa mismong kwarto ni Hans, ang nilalang na ito ay biglang nagbago ng anyo at naging isang tao. Nang gabing iyon, napansin ni Hans na unti-unting humihina ang kalagayan ng pusa. Kaya dinala niya ito sa lihim na lair upang gumamit ng Magic Healing Circle. Hindi niya ginamit ang Magic Circle noon kay Lakia dahil gusto niyang panatilihing lihim ang lugar at ang mismong pagkakaroon nito. Pero sa pagkakataong ito, pwede niya itong gamitin sa nilalang na ito, at pagkatapos ay palayain na lang. Inilagay ni Hans ang pusa sa gitna ng Magic Circle, at unti-unti itong gumaling. Inakala niyang babangon ito makalipas ang 10 minuto, pero laking gulat niya nang makitang hindi pa rin ito nagkakamalay kahit makalipas ang 3 oras. Wala siyang nagawa kundi iuwi muli ang nilalang, balak niyang palayain ito pag nagising na. Alam niyang kailangang maaga niya itong gawin kinabukasan dahil madalas silang mag-agahan ni Lakia, na ngayon ay isa na niyang personal na knight. Inihiga niya ang kuting sa kama para makatulog ito ng comfortable. Kinaumagahan, nagising si Hans na sumisigaw, at agad itong ikinabahala ni Lakia. Mabilis siyang tumakbo papunta sa silid ni Hans at hinihiling na pagbuksan siya. Pero hinaranggan ni Hans ang pintuan gamit ang kanyang katawan habang pilit na inuunawa ang kanyang nakita. Ang pasang dinala niya kagabi, ay naging isang ganap na lalaki nang siya'y magising, kaya siya napasigaw ng malakas. Sinubukan niyang itaboy si Lakia sa pamamagitan ng pagsasabing may nakita siyang ipis kaya siya napasigaw. Dagdag pa niya, susunod na lang siyang makikipag-agahan mamaya sa araw na iyon. Pagkatapos, humarap si Hans sa lalaking anyo pusa at tinanong kung sino siya. Hindi pa rin alam ni Hans na ang pasang niligtas niya ang siyang nagbago ng anyo. Pero nang biglang muling naging pusa ang lalaki, doon niya napatunayan ang hinala niya. Habang pinagmamasdan ang pagbabagong anyo nito, napagtanto ni Hans na ang lalaki pala ay isa sa mga feline folk, isang mahiwagang lahi na matagal nang umiiral, kasing tagal ng mga duwende at engkanto. Ang feline folk ay naninirahan sa isang saradong komunidad na hiwalay sa mundo ng mga tao. Bihira silang makita dahil sobrang maingat sila sa pagbubunyag ng kanilang presensya. Dahil dito, kaunti lang ang alam ng mga tao tungkol sa kanila. Nagsimulang maglakad-lakad ang lalaking pusa sa loob ng silid. Maya-maya, bigla nitong sinabi na mananatili na siya roon. Nabigla si Hans sa narinig dahil wala siyang natatandaang pinayagan niya itong manatili sa kanyang kwarto. Sinubukan ni Hans na tutulan ito, pero agad siyang pinaalalahanan ng lalaki na siya rin naman ang nagdala sa kanya roon. Aniya, parang kinidnap daw siya ni Hans at ginamo pa ang kanyang sugat ng walang pahintulot. Dahil dito, sinabi ng lalaki na mula ngayon, si Hans na ang responsable sa kanya. Napansin ni Hans na makulat at tuso ang lalaking pusa. Sagot naman ni Hans, kung hindi niya ginamo ang mga sugat nito ay baka namatay na ito. Alam kasi ni Hans na mas malakas at mas matatag ang mga feline folk kumpara sa karaniwang tao. Kaya imposible na ang dahilan ng pagkasugat ng lalaki ay isang tao. Nagtanong si Hans kung ang samugat sa kanya ay kapwa feline folk rin. Tumahimik ang lalaki at hindi sumagot, na tila nagpapatunay na tama ang hinala ni Hans. Habang sinusubukan pa ni Hans na makipag-usap ng maayos sa kanya, bigla na lang bumukas ang pinto. Pumasok si Lakia, halatang nagmamadali at alerto. Parehong nagulat sina Hans at ang lalaking pusa. Walang pasintabi, agad binunot ni Lakia ang kanyang espada. Nang makita niya ang lalaking pusa, agad niyang inutusan ito na lumayo kay Hans. Agad na tumakbo si Lakia papunta kay Hans at tumayo sa pagitan nila ng lalaking pusa.
Nakahanda ang kanyang espada, nakaturo sa feline folk. Doon naalala ni Hans na si Lakya ay isang sword master, kaya pala naramdaman nito ang kakaibang aura mula sa lalaking pusa. Ninas ang feline folk at itinaas ang kamay nito, handang umatake kay Lakya. Nang makita ni Hans na magtutunggali na ang dalawa, agad siyang gumamit ng blink spell para mapunta sa gitna nila. Buti na lang at parehong nakapigil ang dalawa sa huling sandali para hindi siya masaktan. Matapos kalmayan ang sitwasyon, humarap si Hans kay Lakya at pinakiusapan itong huminahon. Ipinaliwanag niya na may pinagdadaanan si Asa kaya niya ito kinupkup pansamantala. Hiniling niya kay Lakya na huwag maging agresibo. Nagulat ang lalaking pusa sa kabutihang loob ni Hans. Matigas ang mukha ni Lakya nang tanungin niya kung bakit may feline folk na naglalakad-lakad sa mundo ng tao. Sagot naman ni Hans, isang personal na bagay iyon. Nagpanteng ang tenga ni Lakya at itinuro si Hans gamit ang kanyang daliri. Pinagalitan niya ito sa pagdala ng isang estranghero sa kwarto niya nang hindi man lang pinag-isipan. Pinaalalahanan pa niya si Hans na siya ang tagapagtanggol nito. Mas lalo siyang ninas nang maalala niyang tumalon pa si Hans sa harap ng kanyang espada, na parabang hindi niya alintana ang panganib. Kalma lang ang tugon ni Hans. Aniya, alam niyang hindi siya sasaktan ng alinman sa kanila, kaya siya tumalon sa gitna. Muling nagulat ang lalaking pusa sa sinabi ni Hans. Doon na siya nagsalita at ipinakilala ang sarili. Asa, sabi niya. Ngumiti si Hans sa wakas, tuwang-tuwa na alam na niya ang pangalan nito. Iminungkahi ni Hans na magkaayos sina Asa at Lakya, at magkamay na lang. Sumunod naman ang dalawa sa kanyang hiling. Sa ganitong paraan, matagumpay na nahanap ni Hans ang dalawang kasama sa Compton Mountains. Hindi pa siya handang tanungin si Asa tungkol sa nakaraan nito, pero tiwala siya na balang araw ay magbubukas rin ito sa kanya. Hindi pa handa si Hans na pilitin si Asa, lalo't kagagaling lang nito sa matinding karanasan. Pero sa kabila nito, medyo nag-aalala pa rin siya kung kailan ba talaga magiging maayos ang pakikitungo ni Asa at Lakya sa isa't isa. Sa paglipas ng mga araw, patuloy ang pamumuhay ng tatlo sa ilalim ng iisang bubong. Pero laging tinutokso ni Asa si Lakya, minsan ay bigla na lang siyang hihingi ng merienda. Naiinis si Lakya dahil ang ginagawa lang daw ng lalaking pusa ay kumain at matulog, wala raw itong silbi. Sa kabila nito, hindi pa rin napigilan ni Hans ang sarili na alagaan si Asa. Palihim niya itong sinusuportahan, dahilan para lalong mabuwisit si Lakya. Maya-maya, ibinalita ni Hans sa dalawa na handa na ang lahat para buksan ang bangko ng Kalista. Masaya niyang sinabi na sa mismong kabisera ng kaharian bubuksan ang unang sangay ng Kalista Bank. Sa usaping pinansyal, kung sino ang pinakamayamang tao sa kaharian, hindi ito ang emperador o kahit ang mga duke. Sa totoo lang, ang pinakakilalang mayaman ay si Baronet Dominic Sullivan. Si Dominic ang nagtatag ng kauna-unahang bangko ng imperyo, at simula noon, siya na ang namuno sa mundo ng pananalapi. Marami sa mga maharlika ang sumubok ring pasukin ang negosyo ng pagbabangko pero walang nagtagumpay. Hindi nila malabanan ang monopolyo ni Dominic sa industriya. Sa kanyang tahanan, habang naninigarilyo ng malaking tabako, tinanggap ni Dominic ang kanyang assistant na may dalang ulat. Pinayuhan niyang ailahad ang mga ulat ayon sa kahalagahan. Unang ibinalita ng assistant na pinapatawag siya ni Duke McCarthy. Dahil ito ay tungkol sa Imperial Protocol, alam na ni Dominic na isang maharlikang utos ito kaya agad siyang nagpasya na dadalo siya. Sinabi niyang itakda ito sa hapon. Sunod naman ay inulat ng assistant na humihiling si Count Chenoweth ng dagdag na 1 buwan para pag-isipan ang isang panukalang kasunduan. Panghuli, ibinalita ng assistant na may bagong bangko raw na binuksan sa kabisera. Ito ay pinatatakbo ng House Kalista, ngunit sa ngayon ay iisang sangay pa lamang ang mayroon sila. Nang marinig ni Dominic na ang Kalista ang nagpapatakbo ng bagong bangko, hindi siya gaanong naging interesado. Isa silang pamilya mula sa probinsya na wala namang matitinding negosyo o puhunan. Sa tingin niya, mababankrupt din ang bangkong ito sa kalaunan kaya hindi niya ito pinag-aksayahan ng panahon. Iniutos niya sa assistant na huwag nang bigyang pansin ang bagong bangko. Pero sa loob-loob niya, may kutob siya, kaya't nagplano siyang imbestigahan kung may malalakas bang koneksyon ang Kalista na hindi niya alam. Samantala, sa kabisera, bigla namang pinagkakaguluhan ang bagong bukas na Kalista Bank.
Bagamat bihira mangyari, maraming tao ang naaakit sa bangko dahil sa kakaiba nitong business plan. Ayon sa plano ni Hans, isang copper coin lang ang kailangang bayaran ng bagong customer para makapagbukas ng account, kaya naman dagsa ang mga tao. Bukod pa sa lahat ng ito, namimigay rin ang Calista Bank ng pautang kahit walang collateral. Sa mga karaniwang bangko, kailangang may dalang isang gintong barya para lang makapagbukas ng account. At kapag humihiram ng pera, kailangan din ng collateral na kasing halaga ng inuutang. Dahil dito, bihirang-bihira sa mga karaniwang tao ang gumagamit ng bangko. Tanging mga maharlika lang ang nakakatugon sa ganoong kondisyon. Pero sa Calista Bank, iba ang sitwasyon. Tuwing may bagong customer, tinuturuan muna sila kung paano mag-impok. Tinitingnan ng teller kung magkano ang buwan ng kita ng tao, tapos inaayos ang savings plan batay rito. Sa usaping pautang naman, hindi basta nagbibigay ang bangko. Tinitingnan muna nila ang kita at credit rating ng tao. Ang layunin ay magpautang lang ng halagang kayang bayaran ng customer ayon sa kanilang kakayahang pinansyal. Hindi rin nalilimutan ng mga matatanda na hindi marunong bumasa. Ang mga tagapaglingkod sa bangko ay handang tumulong, anuman ang pangangailangan ng bawat isa. Sa ganitong paraan, nabibigyan ng pagkakataon ang mga karaniwang tao, kahit mahirap at walang kakilala sa matataas, na makinabang sa mga serbisyong pinansyal. Pinapakinggan ng bangko kung bakit gustong magbukas ng account ang isang customer at ano ang plano niya sa hinaharap. Mula rito, binibigyan nila ng angkop na payo para makatulong sa pag-abot ng kanilang mga layunin. Isang araw, may babaeng pumasok sa bangko na may pag-aalinlangan kung papayagan ba siyang magbukas ng account. Laking gulat niya nang agad siyang tinanggap at binuksan ang kanyang account. Pero mas lalo siyang nabigla sa sumunod na pangyayari, binigyan siya ng raffle ticket. Lahat pala ng magbubukas ng account sa unang buwan ay mabibigyan ng raffle ticket. Pinapapila sila para ihulog ang ticket sa isang kahon, at pagkalipas ng isang buwan, pipiliin ang tatlong maswerteng mananalo. Mas nagulat pa ang babae nang marinig niya ang mga premyo. Ang unang gantimpala ay 25 gintong barya, ang pangalawa ay 10 gintong barya, at ang pangatlo ay 5 gintong barya. Dahil dito, lahat ng tao sa bangko ay nagmadaling magbukas ng account para lang makakuha ng raffle ticket. Habang abala ang lahat, naroon sa lobby sina Almond at Claude. Pinuri ni Almond si Claude sa talino nito, si Claude pala ang may ideya tungkol sa raffle. Siya rin ang nagpasimuno ng credit rating system matapos makipag-brainstorm sa iba pang estudyante na katulad niya. Ilang sandali pa, may natanggap silang balita, naabot na nila ang target na 100 bagong account sa unang araw pa lang, at may natitira pa silang 4 na oras bago matapos ang trabaho. Manghang-mangha si Claude nang marinig ang balita. Bukod sa dami ng mga nagbukas ng account, nakatanggap din sila ng 30 aplikasyon para sa pautang. Buo ang loob ni Almond na matutuwa si Hans kapag narinig nito ang mga nangyayari. Nais pa nga niyang sanay nandoon si Hans para makita mismo ang lahat. Ikinwento rin ni Almond na maayos ang trabaho ng mga banker at gwardyang sinanay mismo sa Calista. Tagumpay raw ang bangko na ginawa nila. Isang bangko na bukas para sa lahat, at ito ang mismong layunin ni Hans mula pa sa simula. Hindi nagtagal, nakarating ang ulat kay Hans sa Calista. Tuwa ang naramdaman niya nang mabalitaan ang magandang gawain nina Almond at Claude sa kabisera. Habang nagkakatuwaan sila ng kanyang ina at kapatid na babae sa pag-inom, ibinahagi ni Hans na naabot na ng bangko ang kanilang target at maayos ang lahat ng takbo. Bilib si Hans at nagpaplano siyang bigyan ng malaking bonus ang lahat ng kanyang mga tauhan bilang pasasalamat. Tuwang-tuwa si Regina sa balita, pero hindi pa rin siya makapaniwala na ang kapatid niyang si Hans ay isa ng ganap na tagapamahala ng bangko. Biglang tinanong ni Hans ang kanyang kapatid kung interesado rin ba itong subukan ang pagnenegosyo. Naalala niyang pinag-aralan noon ni Regina ang tungkol sa pamamahala, kaya tinanong niya kung kailan ito balak gamitin ang mga natutunan niya. Tiniyak ni Hans sa kanyang kapatid na handa siyang tumulong anuman ang negosyong piliin nito. Ngunit sagot ni Regina, wala pa raw pumapasok sa kanyang isip. Hindi raw niya nakikita ang sarili bilang isang taong may talento gaya ni Hans. At higit pa roon, pakiramdam niya'y wala siyang maitutulong sa Calista. Dahil dito, nagbigay ng mungkahi si Hans, lumipat sila sa kabisera.
Ibinahagi rin niya ang planong ito kina Lakya at sa lalaking pasang si Asa. Nabigla si Lakya sa narinig, pero bukas naman siya sa ideya ng pagpunta sa kabisera. Sa loob ng 3 taon, tapat siyang nagsilbing bantay ni Hans. Alam ni Hans na may 2 pang taon bago tuluyang malinis ang pangalan ni Lakya. Kaya bagamat may pangamba siya sa pagpunta ni Lakya sa kabisera, umaasa siyang magiging maayos ang lahat. Paglingon niya kay Asa para tanungin kung sasama rin ito, bigla na lang tumalon sa kanya ang lalaki sa sobrang tuwa. Agad siyang pinagalitan ni Lakya, sinabihang tigilan na ang palaging pagtalon kay Hans dahil marupok ang katawan nito at madaling masaktan. Pero sadyang matigas ang ulo ni Asa at hindi talaga nakikinig. Habang abala silang lahat sa paghahanda para sa pag-alis, same time na umaasa si Hans na magiging maayos ang lahat sa kanilang pagpunta sa kabisera. Sa kabilang banda, nabigla si Regina nang marinig na gagamit na naman ng isa pang karwahe ang kapatid niya. Ipinaliwanag ni Hans na hindi niya maaaring iwan si Asa at Lakya na magkasama, dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nagkakasundo ang dalawa. Tiniyak niya sa kanyang kapatid na susunod siya agad sa kanila at hindi magpapahuli. Aabutin ng 1 buwan ang biyahe papuntang kabisera, at alam niyang hindi niya kayang pabayaan ang dalawang matitigas ang ulo ng mag-isa. Napaisip si Regina sa sinabi ng kapatid. Naalala niya na sinabi nitong nakilala niya sina Asa at Lakya habang naglalakbay. Nagtaka siya kung bakit tuwing naglilibot ang kanyang kapatid ay laging may napupulot itong mga palaboy. Unti-unti siyang nagdududa kung totoo nga ba na nakuha ni Hans ang hilang ring mula sa isang matandang babae. Sandaling natahimik ang dalawa, hindi alam ni Hans kung paano sasagutin ang tanong ni Regina, kaya dali-dali siyang umalis at sinabing tawagin na lang siya kapag may kailangan. Naiwan si Regina na nakakunot-noo, saka nagreklamo sa kanilang ina na ang dami raw itinatago ni Hans sa kanila. Ngunit pinakalma siya ni Owen, ang kanilang ina. Sinabi nitong huwag siyang masyadong mag-isip. Ang magagawa lang nila sa ngayon ay panuurin si Hans at hintayin dumating ang panahon na siya mismo ang magbubukas ng loob. Sa ganitong pag-uusap nagtapos ang kanilang paghahanda, at nagsimula na silang maglakbay patungong kabisera. Makaraan ang 1 buwan, narating na rin nila ang lungsod. Pinakamasigla si Asa, hindi mapakali sa loob ng karwahe, palundag-lundag sa tuwa. Pinagsabihan siya ni Lakya na umupo ng maayos dahil gumagalaw na ang karwahe, pero hindi talaga mapigilan ni Asa ang kanyang kasabikan. Naiintindihan naman ni Hans kung bakit hindi komportable si Lakya. Para sa kanila ni Asa, bagong karanasan ito. Pero para kay Lakya, ito ay pagbabalik sa isang lugar na puno ng masakit na alaala, isang paalala ng pagtataksil na naranasan niya noon. Nagpatuloy si Asa sa kakulaitan. Binuksan pa niya ang pinto ng karwahe habang ito'y umaandar. Dahil dito, hindi na nakapagpigil si Lakya at tinapik sa ulo si Asa bilang pagpuna sa pagiging matigas ang ulo. Nauwi ito sa pagtatalo ng dalawa habang si Hans ay napabuntong hininga na lamang. Sa isip niya, kailan kaya magkasundo ang dalawang ito? Mas lalo niyang nakita ang dahilan kung bakit hindi niya kayang iwan ang dalawa, siguradong gulo lang ang aabutin. Di nagtagal, nakarating na sila sa townhouse ng mga kalista. Masaya silang sinalubong ni Almond. Ang townhouse ay isang uri ng bahay na kadalasang pagmamay-ari ng mga maharlika sa malalaking lungsod sa labas ng kanilang sariling teritoryo, madalas gamitin kapag sila'y bumibisita. Ito ang kauna-unahang townhouse ng pamilya Kalista, kaya naman malaking bagay na rin ito para sa kanila. Hindi man marangya ang bahay, sapat na ito bilang pansamantalang tirahan. Sa parehong panahon, nakabalik na rin si Madeline mula sa pag-aaral niya sa medisina. Mula ngayon, siya na ang magiging personal na doktor ni Owen. Pagkatapos silipin ang paligid, naisip ni Hans na mas matagal siyang mananatili ngayon sa kabisera kaysa sa Kalista. Pero kahit ganoon, nakaplano na rin ang ruta niya kung sakaling kailanganin niyang bumalik agad. Pagkaparating pa lang nila, agad na naghanda si Hans na pumunta sa bangko. Nabigla si Allman nang makita ito at agad siyang nagpayo kay Hans na magpahinga muna. 1 buwan silang bamiyahe, kaya hindi niya inaasahang lalarga agad ang kaibigan. Pero tumanggi si Hans. Sinabi niyang pwede namang magpahinga sina Regina at Owen, pero dahil sa kanya ang bangko, kailangan niyang makita mismo ang kalagayan nito. Napansin ni Asa na sasama si Lakya kay Hans kaya agad siyang nakiusap na sumama rin.
Sinubukan siyang pigilan ni Hans, pero sadyang makulit si Asa at hindi nagpapigil. Pagdating nila sa bangko, nagulat si Hans sa dami ng tao sa loob. Ipinaliwanag ni Allman na may paraffle draw ngayon, gaya ng ipinangako nila. Ang nanalo ng ikatlong premyo ay ang may ticket number 3 sa row 18. Tumili ito sa tuwa nang marinig ang pangalan niya. Lahat ng naroon ay gulat na gulat nang mapatunayan nilang seryoso talaga ang bangko sa mga pangako nito. Maging, ang mga gwardya ay hirap ng kontrolin ang dami ng tao dahil hindi sila sanay sa ganoong karaming bisita. Humingi ng paumanhin si Allman sa abala, pero pinaalalahanan siya ni Hans na tiyaking walang mangyayaring aberya o sakuna. Kahit puno ng tao, humanga si Hans sa lahat ng nakita niya. Hindi niya inasahang magiging maayos agad ang takbo ng lahat. Dahil dito, iminungkahi ni Lakya na umalis na sila, at sumang-ayon naman si Hans. Nakita na niya ang kailangan niyang makita at kontento na siya. Pagkaalis nila, naglabas ng ideya si Hans, gusto niyang mamili sila ng damit. Dumiretso sila sa isa sa mga tindahan sa lungsod. Napansin ni Asa ang malaking pagkakaiba nito kumpara sa mga tindahan sa Kalista, kaya tuwang-tuwa siya. Sinabihan sila ni Hans na mamili ng kahit anong damit na gusto nila, at siya na ang magbabayad bilang selebrasyon ng pagdating nila sa kabisera. Nakakita agad si Asa ng magandang tela at pinili ito. Sinabi niya kay Hans na gusto niya ito dahil sa maganda nitong disenyo. Nagtanong si Hans kung balak ba ni Asa na ipatahi ito para gawing damit pero umiling si Asa. Ang gusto niya, panatilihin ang tela sa orihinal nitong anyo. Ibinunyag ni Asa na sa kanilang bayan, karaniwan na lang na binabalot nila ang tela sa katawan bilang kasuotan. Sinubukan niya ito at napansin ni Hans na bagay sa kanya ang tela. Matapos masiyahan si Asa, tinanong ni Hans si Lakya kung may gusto rin ba itong bilhin. Pero umiling lang si Lakya at sinabing wala siyang kailangan. Ayon sa kanya, hindi naman daw kailangan ng mga knight na magbihis-bihis pa. Dahil wala itong interes sa mga damit, iminungkahi ni Hans na baka gusto na lang ni Lakya na palitan ang kanyang espada. Pero tumanggi pa rin ito. Napansin ni Hans na may kakaiba sa kilos ni Lakya. Kaya tinanong niya ito kung may problema ba. Sinabi naman ni Lakya na ayos lang siya, pero ramdam ni Hans na maaaring nahihirapan ito sa pagbabalik nila sa kabisera. Habang naglalakad ang tatlo, napadaan sila sa isang mataas na opisyal ng mga knight. Tila nakuha ng usapan nila ang pansin nito. Napalingon ang commander nang marinig ang boses ni Lakya. Sa isip niya, pamilyar ang tinig at parabang ito ang dating kilalang Lakya de Rodriguez, pero wala pa siyang sapat na patunay. Samantala, sa bangko naman, may kakaibang nangyayari. Nabigla ang mga karaniwang mamamayan nang makita nilang may pumasok na isang maharlika. Sa loob ng opisina ng branch manager, kausap ni Manager Potier ang isang noble. Lumilitaw na ang hinihinging pabor ng noble ay lagpas na sa saklaw ng kapangyarihan ni Potier. Hindi na nagpaligoy-ligoy ang noble at agad na hiningi ang isang personal na pagpupulong kasama mismo ang may-ari ng bangko. Ipinakilala ng noble ang sarili bilang si Duran von Chanovas, ang panganay na anak ng Count ng Chanovas. Nandoon siya upang humiram ng 7,000 gintong barya. Nang marinig ito, napanganga sa gulat sina Hans at Potier. Ang halagang iyon ay napakalaki. Kung i-convert sa modernong halaga, aabot ito ng humigit kumulang 14 na bilyong won o 10 milyong dolyar sa Amerika. Hindi maiwasan ni Potier na magtanong sa sarili kung paano haharapin ni Hans ang ganitong kalaking transaksyon. Ilang minuto bago ito mangyari, si Hans ay pauwi na sana sa townhouse nang bigla siyang sabihan na may importanteng kliyente ang naghihintay sa bangko. Agad siyang nagmadaling bumalik, at ngayon nga ay kaharap na niya si Duran na humihiling ng napakalaking loan. Tinignan ni Hans si Duran at diretsahang tinanong kung para saan ang 7,000 ginto. Nabigla si Duran sa tanong. Ipinaliwanag ni Hans na alam naman niyang isa itong noble, pero dahil sa laki ng halaga, kailangan niyang malaman kung saan ito gagamitin bago siya makapagdesisyon. Doon lamang napagtanto ni Duran na ang Calista Bank ay may kakayahang ibigay ang ganoong halaga, kaya wala na siyang itinago pa. Inamin niya na ang pamilya Chanovas ay dating kabilang sa 10 pinakamayayamang pamilya sa buong imperyo. Ito ay dahil hawak nila noon ang pinakamalaking supply ng butil sa buong Chernik region. Ang Chernik ay isang lupaing pinagpala mismo ng Diyosa ng kalikasan.
Dahil dito, napaka-fertile ng rehiyon. Kahit magtapon ka lang ng binhi, tiyak ang saganang ani. Sa taglay nitong yaman, dito nagmumula ang halos lahat ng supply ng butil sa imperyo. Dahil dito, nanatiling mayaman ang pamilya Tchanova sa loob ng maraming henerasyon. Pero nagbago ang lahat ng maupo ang bagong count. Sa kasamaang palad, sag-alero ito. Hindi nagtagal, naubos ang lahat ng likidong yaman ng Chernik. Sa pag-asang mabawi ang kanyang mga talo, lalo pang tinaasan ng count ang postahan at isinangla ang mga kayamanan ng pamilya. Kalaunan, pati ang buong estate ay ginawa niyang collateral. Ngayon, umabot na sa 7,000 gintong barya ang kabuuang utang ng pamilya. Dahil sa laki ng halagang ito, tanging ang Sullivan Bank lang ang may kakayahang magpautang. Pero kapalit nito, gusto ng bangko na ang mismong Chernik ang gawing collateral. Mahalaga ang Chernik sa pamilya Tchanovas kaya hirap silang ibigay ito. Naisip ni Hans na kung mahusay ang pamamalakad ng kita ng Chernik, posible nilang mabayaran ang Sullivan Bank sa loob ng ilang taon. Matapos marinig ang buong paliwanag ni Duran, nag-isip muna si Hans. Sinabihan niya si Duran na maghintay habang pinag-uusapan niya ito kasama ang kanyang tauhan. Lumabas si Hans kasama si Petir. Sa loob ng opisina, iniisip na ni Duran na malabong pumayag ang Calista Bank na ipautang sa kanila ang ganitong kalaking halaga. Habang nag-uusap sina Hans at Petir, sinabi ni Petir na kung sakaling isangla ng pamilya Tchanovas ang Chernik sa Sullivan Bank, tiyak na tuluyan na itong mawawala sa kanila. Hindi agad naintindihan ni Hans kung bakit ganoon ang tingin ni Petir, kaya ipinaliwanag nito na gagawin ng Sullivan Bank ang lahat para hindi makabayad ang mga Tchanovas. Sa ganitong paraan, makukuha nila ang Chernik. Ito ang dahilan kung bakit patuloy na umiiwas ang pamilya Tchanovas sa kasunduan sa Sullivan. Umaasa sila sa isang milagro. Sa katunayan, kalat na sa buong kabisera ang isyu ng kanilang utang. Gayunpaman, ayon kay Petir, mali pa rin kung magpapautang ang Calista Bank ng walang collateral. Nagsimulang mag-isip ng mabuti si Hans. Kaya naman niyang ipahiram ang pera, lalo na't mayroon siyang kayamanang nakuha mula sa kuweba ng mga dragon. Pero ayaw niyang gumastos basta-basta, lalo na kung awa o kay abangan lang ang dahilan. Sinubukan niyang balikan sa kanyang alaala kung ano ang nangyari sa pamilya Tchanovas noong nakaraan niyang buhay. Pero dahil malayo ang Calista sa kabisera, bihira siyang makakuha ng balita mula roon. Patuloy siyang nag-isip, umaasang may maaalala siyang mahalaga. Hanggang sa biglang may sumagi sa isip niya. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at agad siyang bumalik sa loob ng opisina para kausapin si Duran, dala-dala ang impormasyong naalala niya mula sa kanyang dating buhay. May alam si Hans na isang napakahalagang bagay, at alam din niyang ang pagbibigay ng loan ang pinakamakabubuting gawin. Kaya diretsahan niyang sinabi kay Duran na ipapautang ng Calista Bank ang halagang hinihingi nito. Nanlaki sa gulat si Duran at si Petir. Hindi sila makapaniwala. Pilit pang tumutol si Petir, pero kalmado siyang pinatahimik ni Hans. Sinabi niya na ayos lang ang lahat at hiningi niya kay Petir na lumabas muna para siya na mismo ang humawak ng usapan kay Duran. Kahit may alinlangan si Petir, wala siyang nagawa kundi sumunod. Naiwan si Duran sa silid, nakatulala sa labis na pagkabigla. Hindi niya akalaing may pag-asa pa. Mula nang malubog sa utang ang kanilang pamilya, palagi na lang silang pinagtatawanan, binabastos, at pinag-aagawan ng mga ganid na gustong kamkamin ang Chernik. Pero ngayon, bigla na lang silang tinulungan ng Calista Bank, at sa halagang ganoon kalaki, kahit wala silang collateral. Labis ang pasasalamat ni Duran at buong puso siyang nagpasalamat kay Hans. Pero agad siyang pinaalalahanan ni Hans, ang perang iyon ay hindi donasyon, hindi tulong lang o awa. Isang lehitimong kontrata ang inaalok niya. Ipinaalala ni Duran na wala na silang kahit anong ari-arian para gawing collateral. Ngunit hindi ito problema para kay Hans. Ipinatong niya ang isang papel sa mesa at sinabing 2 simpleng kasulatan lang ang kailangan niya mula kay Duran. Sa ganitong paraan, tuluyan na niyang inaprubahan ang loan para matulungan si Duran at ang pamilya nito. Samantala, sa kabilang banda, nang makarating kay Dominic Sullivan ang balita, nagnitngit ito sa galit. Hindi siya makapaniwalang isang batang 18 pa lang ang edad ang kayang pamunuan ng isang bangko at basta-basta na lang maglabas ng ganoon kalaking halaga. Ayon sa impormasyong hawak nila,
wala namang mahahalagang bagay sa teritoryo ng Kalista, walang yamang mina, walang artifacts, at halos walang pinagkakakitaan. Kaya paano nagawa ng Calista Bank na magpautang ng 7,000 gintong barya? Galit na galit si Dominic. Tinanong niya ang kanyang assistant kung may nakaligtaan ba sila o may impormasyon silang hindi pa nalalaman tungkol sa Calista. Pero sagot ng assistant, wala. Batay sa lahat ng kanilang nakalap, napakadesidido nila, ang lugar ay mahirap at walang halaga. Habang patuloy na iniisip ni Dominic ang lahat ng ito, lalo siyang nababaliw sa inis. Hindi niya maintindihan kung paanong nakakalikom ng ganoong pera ang Calista. Kaya iniutos niya sa kanyang assistant na palalimin pa ang investigasyon tungkol sa pamilya Calista. Hindi makapaniwala si Dominic na mauuwi sa wala ang lahat ng ginawa niya para tuluyang malugi si Count Charnov. Siya pala mismo ang nasa likod ng pagkakalulong nito sa sugal, isang planong maingat niyang isinakatuparan para makuha ang Chernik. Pero ngayon, mukhang babagsak ang lahat ng pinaghirapan niyang plano. Hindi pa man nagtatagal si Hans sa kabisera, nakatanggap na agad siya ng liham. Dahil ito sa bigla niyang pagsikat matapos niyang pautangin ng 7,000 gintong barya si Duran at ang pamilya nito. Ang liham ay imbitasyon mula kay Count Alvon Heisberg para sa isang piging. Ang nakakagulat, hindi pa sila kailanman nagkakakilala o nagkausap man lang. Sabi ni Lakya, hindi na nakakagulat ang paanyayang ito. Sa dami ng tao sa kabisera, si Hans na raw ang pinakausap-usapan ngayon. Kilala kasi noon ang Calista Bank bilang bangko para sa karaniwang mamamayan. Pero nang bigla nitong mapautang ng napakalaking halaga si Duran, nagdulot ito ng matinding intriga at usap-usapan. Naging sentro ng tsismis at hinala ang pamilya Calista. Para maiwasan ang mas malalalim na tanong, napilitan si Hans na magsinungaling kina Regina at Owen. Sinabi niyang mahusay sa pera ang kanilang yumaong ama, kaya siya nagkaroon ng pondo para magpatuloy sa negosyo. Pero sa loob-loob niya, alam niyang kailangan niyang mag-ingat. Ayaw niyang mabuking ang totoo niyang pinanggalingan ng kayamanan. Tinanong ni Hans sina Lakya at Asa kung gusto nilang sumama sa piging. Hindi na siya nagtaka nang tumanggi si Lakya, pero nagulat siya nang tumanggi rin si Asa. Sanay siya na masayahin si Asa at palaging game sa mga kaganapan. Doon niya nalaman ang totoo, hindi pala talaga mahilig si Asa sa mga pagtitipon. Ang dahilan lang kung bakit siya mukhang masaya ay dahil gusto lang talaga nitong makipaglaro kay Hans. Sabi ni Asa, kay Hans lang siya interesado. Kaya mas pinili nitong manatili sa bahay. Maging si Lakya ay napailing. Hindi niya inakala na may disiplina rin pala sa sarili si Asa. Dumating ang gabi ng piging. Nagsidatingan ang maraming maharlika, habang ang ilan ay naglalasing at nagkakasayahan. Ang iba naman ay abala sa pag-uusap tungkol sa negosyo at mga susunod na plano. At doon sa gitna ng lahat, dumating si Hans. Pagpasok pa lang nina Regina at Owen sa silid, agad silang napansin ng lahat. Kahit walang formal na pagpapakilala, karamihan sa mga naroon ay agad na nakahula na sila ang pamilya Calista. Inaasahan kasi ng mga bisita na mas matanda ang magpapakilalang pinuno ng bangko, kaya't ikinagulat nila nang makita nilang bata pa si Hans. Hindi rin sila makapaniwala na sa ganoong edad ay nakapagsimula na ito ng isang matagumpay na negosyo. Alam na ng lahat ang tungkol sa nangyaring utangan sa pagitan nina Hans at ng pamilya Chernovets, pero palaisipan pa rin sa kanila kung paano nagawa ng isang kabataang galing sa probinsya ang ganoon kalaking hakbang. Maya-maya, napunta ang atensyon ng mga bisita sa suot nina Owen at Regina. Humanga ang mga babae sa ganda at pagkaklasiko ng mga damit nila. Dahil dito, nagtanungan ang ilan kung saang tindahan ito ginawa. Isa sa mga dalaga ang hindi nag-aksaya ng oras at agad nilapitan si Regina. Dito na nagsimula ang pagpapakilala at pakikihalubilo ni Regina sa mga naroon. Unti-unti, nakuha ni Regina ang buhay sosyal na matagal na niyang hindi nararanasan. Aminado si Hans na isa ito sa mga dahilan kung bakit siya dumalo sa piging, para ipakilala ang kanyang kapatid sa lipunan. Sa kanyang nakaraang buhay, si Regina ang naging haligi ng pamilya habang ang dati niyang sarili ay inutil. Dahil dito, hindi nagkaroon ng pagkakataon si Regina na magkaibigan o mamuhay bilang isang normal na dalaga. Ngayon, nais ni Hans na magbago ang lahat. Gusto niyang maranasan ni Regina ang kasiyahang nararapat sa kanya.
Sa katunayan, sa Dragon Lair pa niya ipinatahi ang mga damit na suot nila kaya't lutang na lutang ang ganda ng mga ito. Habang nag-iisip si Hans, biglang lumapit sa likuran niya ang dalawang lalaki, isang Count at isang Viscount, kaya't siya ay bahagyang nagulat. Agad namang humingi ng paumanhin ang dalawa at ipinakilala ang sarili bilang Count Milligan at Viscount Roxanne. Ipinahayag nila na humahanga sila sa mga ginagawa ni Hans. Tuwang-tuwa sila sa ideya nitong pagbukas ng account gamit lang ang isang copper coin. Napangiti si Hans at taos-pusong nagpasalamat sa mga papuri. Nabanggit din ng dalawa ang tungkol sa 7,000 gold na inutang ng mga Chernovets. Kumpirmado ito ni Hans, pero agad din niyang sinabi na hindi niya maaaring ibahagi ang detalye ng kontrata. Pilit pa sanang kinukuha ni Roxanne ang impormasyon tungkol sa pananalapi ng bangko, pero tiniyak ni Hans na walang kailangang ipag-alala, hindi malulugi ang Calista Bank. Dito na napunta ang usapan sa mga negosyo nina Milligan at Roxanne. Ikinwento nilang hirap silang makakuha ng pondo dahil sa kasalukuyang krisis. Gaya ng inaasahan, nag-alok si Hans ng tulong. Sinabi niyang bukas ang bangko para sa kanila kung nais nilang umutang. Habang abala sila sa pag-uusap, may paparating na kakaibang pangyayari. Dumating ang ina ni Hans na balisa at agad sinabi sa kanya na hindi niya mahanap si Regina. Halatang nag-aalala na ito, pero agad naman siyang pinakalma ni Hans. Tiniyak niya na magiging ayos lang si Regina. Ikinwento ni Owen na iniwan niya si Regina kasama ang ibang mga bata para makapag-usap sila, pero bigla na lang daw itong nawala. Tinanong na rin niya ang mga dalaga, pero wala ni isa ang may alam kung saan ito pumunta. Hiniling ni Hans sa kanyang ina na huwag masyadong mag-alala. Sinabi niyang siya na ang maghahanap kay Regina at mas mabuting magpahinga na lang muna ito. Pinaghinalaan ni Hans na, baka naligaw si Regina, dahil hindi naman ito sanay sa mga magagarbong piging o pagtitipon. Gamit ang kanyang mahika, nagsimula siyang maghanap sa loob ng bulwagan, pero wala siyang nakitang bakas ni Regina. Pinalawak pa niya ang paghahanap hanggang sa labas, pero hindi pa rin siya nagtagumpay. Sa bandang huli, umabot siya sa hardin, at doon niya naramdaman na may kausap si Regina. Agad siyang naglakad papunta roon, pero bago pa siya tuluyang makalapit, narinig niya ang sigaw ni Regina. Gumamit ito ng isang mahikang tinatawag na haste, bilis, kaya't dali-daling tumakbo si Hans papunta sa direksyon ng sigaw. Pagdating niya sa hardin, nakita niya ang isang lalaking bubunot ng espada kay Regina. Nagulat si Hans, bawal ang mga armas sa loob ng piging. Kaya nga hindi na siya sinamahan ni Lakia bilang escort. Bago pa makagalaw ang lalaki, agad nag-teleport si Hans sa pagitan nila. Nagulat si Regina sa biglaang pagdating ng kapatid. Gumamit si Hans ng rejection spell at nabitawan ng lalaki ang kanyang espada. Ngunit biglang may isang kakaibang bagay na nangyari, may isa pang salamangkero na lumitaw mula sa kung saan. Matapos ang maikling dasal, gumawa ito ng shield na hamarang sa pagitan ni Hans at ng kainahinalang lalaki. Pati si Hans ay nagulat sa biglaang paglabas ng salamangkero. Tanging isang tanong ang umiikot sa isip niya, sino ito? Nang mapagtanto niyang isa itong tunay na salamangkero at seryoso ang sitwasyon, hindi na nagdalawang isip si Hans. Ayaw niyang makompromiso ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Kaya agad siyang nagpakawala ng wind arrow na dumaan sa magic shield ng salamangkero at dumiretso sa direksyon ng lalaking may espada. Tumama ito sa pader, ngunit ikinagulat ng salamangkero na nabutas ang kanyang depensa. Sa pag-aalala ng salamangkero sa lalaking kanyang pinuprotektahan, agad itong nagtanong, "Mahal na Ginoo, ayos lang po ba kayo?" Doon lang napagtanto ni Hans at Regina ang katotohanan, ang lalaking may espada ay isang mahalagang tao, marahil isang miyembro ng maharlikang pamilya. Sa katunayan, mga 30 minuto bago pa ang insidente, masaya pang nakikipagkwentuhan si Regina sa mga babae sa loob ng bahay. Ikinwento niya kung gaano kaiba ang Calista kumpara sa kabisera. Habang abala silang nagkukwentuhan, napatingin si Regina sa bintana at napansin ang isang maganda at pambihirang bulaklak sa hardin. Dahil sa kanyang pagkagiliw, nagpaalam siya saglit sa mga kasama para lumabas at silipin ang bulaklak. Medyo nadismaya ang mga bagong kakilala niya, lalo na't hindi pa nila natatanong kung saan galing ang maganda niyang damit. Pagdating ni Regina sa hardin. Habang naglalakad sa hardin, napako ang tingin ni Regina sa isang maganda at kulay rosas na bulaklak.
Napaisip siya kung anong uri ito ng bulaklak. Biglang may narinig siyang boses mula sa likuran. Lilac ang tawag diyan, sabi ng lalaki. Nagulat si Regina at agad siyang lumingon. Sa kanyang harapan, isang matipuno at gwapong binata ang nakatayo. Ikinwento ng lalaki na mahilig siya sa mga mababango at maseselang bagay, kaya niya raw nasabi iyon nang hindi nag-iisip. Tinanong niya si Regina kung mahilig din ba ito sa mga bulaklak. Hindi agad nakasagot si Regina. Sa halip, napatitig lang siya sa binata, na mangha sa itsura nito. Nang makabawi siya, mahinahon niyang sinabi na hindi siya ganoon kahusay pagdating sa mga bulaklak, pero gusto niya ang bango nito. Ibinahagi rin niya na iniisip niyang magtanim ng lilac sa gilid ng kalsada sa kanilang estate. Nagulat ang binata. Ayon sa kanya, bihira sa mga maharlika ang nagtatanim ng lilac dahil napakamahal nito. Ngunit imbes na pagtawanan si Regina, napaisip ang lalaki. Sabi niya, mas magiging kahanga-hanga raw kung itatanim ito sa pampublikong kalsada at hindi lang sa loob ng isang hardin. Hindi nila namalayan, nagkakasundo na pala sila sa mga ideya. Nang mapansin nilang pareho na silang sabay mag-isip at magsalita, napahiya si Regina at agad humingi ng paumanhin. Namula ang kanyang pisngi sa kaba at kilig. Ni hindi niya alam kung bakit ganoon siya kakomportable sa lalaking iyon kahit ngayon lang sila nagkita. Doon niya napagtanto na hindi pa pala niya natatanong ang pangalan ng binata. Bubuksan na sana niya ang bibig para magtanong, pero sabay din nagsalita ang lalaki. Pareho silang natawa sa kaunting pagkailang ng sitwasyon. Pagkatapos, buong tapang na sinabi ni Regina na gusto niyang malaman ang pangalan nito. Ngunit bago pa makasagot ang binata, napansin niyang may gumagapang na ahas mula sa damuhan, papalapit kay Regina. Nakita rin ito ni Regina at agad siyang napasigaw sa takot. Sa bilis ng pangyayari, agad binunot ng binata ang kanyang espada para patayin ang ahas. Pero sa eksaktong sandaling iyon, biglang nagpakita si Hans gamit ang teleportation magic, tumalon sa pagitan ng lalaki at ni Regina. Akala ni Hans ay tinangka ng lalaki na saktan ang kapatid niya. Hindi niya alam na may ahas pala. Sa kanyang pagtapak sa lupa, aksidente niyang natapakan ang ahas na sana'y papatayin ng binata. Dito nila napagtanto kung paano talaga nangyari ang lahat. Nagpakumbaba sina Hans at Regina. Pareho silang yumuko at humingi ng tawad. Hindi nila alam na ang kaharap nila ay mismong emperador ng Rosenbaum, si Karl Carter III. Ngunit hindi nagalit ang emperador. Nauunawaan niya ang sitwasyon at tinanggap ang kanilang paghingi ng paumanhin. Paliwanag ng mga taga-bantay, tanging mga miyembro lang ng pamilya Maharlika ang pinapayagang magdala ng sandata sa mga piging, kaya may espada ang emperador. Samantala, ang salamangkero na nagbantay sa kanya ay walang iba kundi ang Imperial Archmage na si Rumble Ivan, ang pinakamakapangyarihang salamangkero sa buong kontinente at tagapanggamit ng Antas 5 Mahika. Narinig ng mga sundalong nakatalaga sa paligid ang kaguluhan at agad silang nagmadaling puntahan ang pinanggagalingan ng ingay. Ngunit ayaw ni Crowl na makita siya ng mga sundalo o lumaki pa ang gulo. Napansin ito ni Hans, kaya bago pa makalapit ang mga sundalo, kumilos siya agad ng hindi na nagdalawang isip. Agad siyang gumamit ng Mirage Wall, isang ilusyon na tumatakip sa lugar para linlangan ang mga paparating na sundalo. Nang dumating ang mga sundalo, wala silang nakita kaya akala nila ay sa kabilang panig galing ang kaguluhan. Umalis silang muli sa ibang direksyon. Pagkaalis ng mga sundalo, nilapitan ni Hans si Crowl at ipinaliwanag na kaya siya naglagay ng barrier ay upang hindi na masangkot pa ang emperador sa abala. Maayos at kalmado ang pagkakasabi ni Hans, ngunit sa likod niya, makikitang hindi mapakali si Regina. Hindi niya alam na marunong pala mag-magic ang kanyang kapatid. Kaya't nagulat siya ng gusto sa mga pangyayari. At tila hindi pa iyon sapat, bigla siyang hinawakan ni Ivan. Gulat na gulat ang Imperial Archmage. Ayon sa kanya, ang ginamit ni Hans na ilusyon ay isang level 6 na mahika, isang mataas na uri ng spell na bihirang-bihira nang nakakamit. Bukod pa roon, nagawa ito ni Hans nang hindi man lang bumigkas ng anumang incantation. Hindi makapaniwala si Ivan sa nakita niya. Napaisip siya kung mali ba ang pandinig niya, pero sigurado siyang tama siya. Pinatong ni Crowl ang kamay sa balikat ni Ivan para pakalmihan ito. Nagpasalamat si Crowl kay Hans sa tulong nito at sinabi niyang nais niyang malaman ang pangalan ng binata, pati na rin ng kapatid nito.
Habang si Ivan ay halatang pigil na pigil pa rin ang tuwa, sa wakas ay nagpakilala na sina Hans at Regina. Pagkarinig ng mga pangalan nila, agad naalala ni Crowell kung sino sila. Sila ang laman ng usapan sa buong kabisera nitong mga nakaraang araw. Alam ni Hans kung sino si Crowell, isang emperador na kontrolado lamang nina Townsend at McCarthy. Dahil dito, wala siyang malalakas na kakampi at hindi rin siya openly konektado sa alinmang pamilyang maharlika. Dahil sa mga isyong ito, bihira siyang lumabas sa publiko. Tulad ng inaasahan, nagpaalam na sina Crowell at Ivan. Bago sila tuluyang umalis, sinabi ni Crowell na umaasa siyang makausap pa niya ulit sina Hans at Regina sa mas mahabang oras. Nagulat si Hans na, sa kabila ng maraming problema ni Crowell, nagawa pa rin itong dumalo sa piging. Pagkatapos ng tagpong iyon, humarap si Hans sa kanyang kapatid at inanyayahan itong bumalik na sa loob ng banquet. Hindi basta-basta palalagpasin ni Regina ang nangyari. Matapos ang engkwentro nila sa emperador, hinarap niya agad si Hans at humingi ng paliwanag. Gaya ng nakasanayan, sinubukan ni Hans iwasan ang tanong, ngunit ngayon ay hindi papayag si Regina na hindi siya sagutin. Nang mapagtanto ni Hans na hindi titigil ang kapatid, nangako siyang ipapaliwanag ang lahat sa tamang oras, pero pinakiusapan muna niya ito na bumalik sila sa loob ng bulwagan. Pagpasok nila sa loob, agad nilang napansin na may kakaiba sa atmosfera. Ang dating mainit na pagtanggap ay tila napalitan ng malamig na tingin. Nagmadaling lumapit si Regina sa kanilang ina para itanong kung ano ang nangyayari at bakit biglang parang tinatrato silang mababa ng mga tao. Sumagot si Owen na siya man ay naguguluhan, pero napansin niyang nagsimula ang lahat nang dumating ang isang lalaki sa piging. Ang lalaking tinutukoy ay si Dominic Sullivan. Pagpasok niya sa bulwagan, sinimulan nitong sirain ang reputasyon ng pamilya Calista. Inakusahan niya silang bastos at walang alam sa tamang asal, at idiniin na dahil galing sila sa probinsya, hindi sila marunong makisama sa lipunang maharlika. Isa sa mga pinuna ni Dominic ay ang hindi pagbigay galang ng Calista sa lahat ng bisita, isang lumang kaugalian tuwing may pamilyang unang sumasali sa mga piging ng mayayaman. Habang binabato ng masasakit na salita ang kanyang pamilya, dama ni Hans ang lalim ng epekto nito, lalo na kay Regina, na halatang gustong gumanti. Ngunit pinigilan siya ni Hans. Naiintindihan ni Hans kung ano ang layunin ni Dominic, saan sila sa harap ng maraming tao. At sa totoo lang, matalino ang estilo nito. Aminado si Hans na may ganong kaugalian noon, pero matagal na itong hindi isinasagawa. Wala na halos sumusunod sa ganyang tradisyon. Gayunpaman, sa ngayon, lumalabas na parang sila ang bastos at walang alam sa galaw ng maharlikang lipunan, at ang pinuno ng pananabutahe ay si Dominic. May malalim na kaalaman sa etikete si Dominic at, dagdag pa rito, siya rin ang nagtatag ng isa sa pinakamaimpluwensyang bangko sa kaharian. Dahil dito, halos lahat ng maharlika ay may utang sa kanya, kaya kakaunti lang ang nangangahas na sumalungat sa kanya. Alam ni Hans na darating ang panahon na babanggain siya ni Dominic, lalo na dahil sa isyu tungkol sa pamilya Chanovas. Ngunit hindi niya inaasahan na gagamit ito ng ganitong klaseng paninira. Sa gitna ng kahihiyan, naguguluhan si Hans kung ano ang susunod na hakbang. Ayaw niyang gumawa ng anumang ikalalala ng sitwasyon. Kaya niya sanang tiisin ang lahat ng ito kung siya lang ang apektado, pero hindi niya kayang isama sa kahihiyan ang kanyang ina at si Regina. Sinisisi ni Hans ang sarili dahil hindi niya pinag-isipang mabuti ang pag-imbite kina Regina at sa kanilang ina sa piging. Napakuyom siya ng kamao sa inis at pagkadismaya. Ngunit sa kalagitnaan ng pag-aalala, may biglang tumawag sa pangalan niya. Nang lingunin niya, nakita niyang si Duran pala iyon, papalapit sa kanya na may halatang kasiyahan sa mukha. Nang makita ng mga bisita na kinakausap ni Duran si Hans, unti-unting nag-iba ang atmosfera sa buong silid. Sinabi ni Duran na matagal na niya itong hinahanap mula nang mabalita ang dadalo si Hans. Hindi lang iyon, ipinakilala pa ni Duran si Hans sa mga kaibigan niya. Nabigla si Hans sa mainit na pagtanggap ni Duran at maging ng mga kasama nito. Dahil dito, nagsimula ring lumapit ang ibang tao sa kanila. Lumapit muli ang mga dalagang nakausap na ni Regina kanina at ipinagpatuloy nila ang naudlot na usapan. Bukas loob silang tinanggap muli ni Regina, na ikinagaan ng loob ng lahat. Samantala, nagpasya sina Hans at Duran na magpunta sa mas pribadong lugar para mas makapag-usap ng maayos.
Humingi ng paumanhin si Duran kung masyado siyang naging palakaibigan kanina, pero ipinaliwanag niya na alam niyang mahirap ang sitwasyon kaya hindi na siya nagdalawang isip na tumulong. Ibinunyag din ni Duran na hindi ito ang unang pagkakataon na gumawa si Dominic ng ganitong paninira. Naging madalas na raw ito, lalo na sa mga taong ayaw nitong patahimikin. Walang bahid ng galit si Hans sa ginawa ni Duran. Sa halip, labis siyang nagpasalamat dahil iniligtas nito ang kanyang pamilya mula sa kahihiyan. Hindi niya inaasahan na si Duran ay may ganitong impluwensya sa mga maharlika. Naibulalas ni Hans ang kanyang pagkagulat sa respeto at presensyang taglay ni Duran sa mga kapwa nila bisita. Ipinaliwanag naman ni Duran na ang reputasyon ng kanyang ama ang nagbigay sa kanya ng ganung respeto. Noon, kilala ang kanyang ama sa mabuting asal at pagiging bukas palad sa mga social gathering. Ngunit ngayon, iba na ang tingin sa kanya dahil sa pagkakalulong sa sugal. Dugtong pa ni Duran, lubos ang pasasalamat niya kay Hans sa pagtulong sa pamilya nila. Kung hindi raw dahil kay Hans, ay hindi siya makakadalaw sa piging at malamang ay patuloy silang lugmok. Doon napagtanto ni Hans na hindi siya tumulong sa pamilya Chanovas dahil sa awa. Wala naman siyang alam tungkol sa dating reputasyon ng ama ni Duran. Naging desisyon lang niya iyon bilang isang banker. Habang pauwi na sila, nagsimulang balikan ni Hans ang lahat ng nangyari sa araw na iyon. Napagtanto niyang marami siyang pagkakamaling nagawa, lalo na sa engkwentro nila sa emperador. Isang maling hakbang lang at baka naging malala ang sitwasyon. Alam niyang sarili niyang kapabayaan ang dahilan kung bakit muntik siyang mapahamak. Napagtanto ni Hans na hindi sapat ang pera at mahika para baguhin ang kinabukasan. Ang tunay na kailangan niya ay impormasyon. Pag-uwi niya sa kanilang tahanan, bahagyang ibinunyag ni Hans ang kanyang pagkatao kina Regina at sa kanilang ina. Inamin niyang isa siyang mage, at ang lakas niya ay lumalampas pa sa kapangyarihan ng isang orc-ong mage. Ngunit hindi pa rin niya may bahagi ang buong katotohanan, hindi dahil sa wala siyang tiwala sa kanila, kundi dahil hindi pa sapat ang kanyang lakas. Isa pa, hindi niya maaaring ipaalam sa kahit kanino ang tungkol sa kuweba ng dragon. Kapag nalaman ito ng iba, maaaring magdulot ito ng kaguluhang hindi niya kayang pigilan. Nagulat ang kanilang ina sa revelasyon. Matagal na niyang nararamdaman na may tinatago si Hans, pero hindi niya kailanman inakalang may kakayahan itong makagamit ng mahika. Si Regina naman ay halatang hindi pa rin kontento sa mga narinig. Dahil siya mismo ang nakakita sa mahika ni Hans, gusto pa niyang malaman ang buong kwento. Pinakiusapan ni Hans si Regina na panatilihing lihim ang tungkol sa kanyang kapangyarihan. Pumayag naman si Regina, pero tinanong niya kung alam ni Naasa at Lakya ang tungkol dito. Nang sabihin ni Hans na alam ng dalawa, mas lalo pang nena si Regina. Hindi niya matanggap na nauna pang makaalam ang mga kaibigan kaysa sa sariling pamilya. Lingid sa kanilang kaalaman, nasa labas lang sina Asa at Lakya at narinig nila ang lahat ng pinag-uusapan sa loob. Sinabihan ni Owen si Hans na ayos lang kung may mga bagay siyang hindi kayang ikwento sa kanila, pero pinayuhan niya itong mag-ingat palagi, dahil higit sa lahat, ang kaligtasan ni Hans ang mahalaga. Nangako si Hans na hindi niya bibigyan ng dahilan ang kanyang ina para mag-alala, at taos-pusong nagpasalamat sa kanilang dalawa sa pagtitiwala. Pagkatapos ng usapan, isiniwalat ni Hans sa sarili ang tunay niyang layunin, hindi para maging pinakamalakas, o para maghiganti, kundi upang baguhin ang mundong ito para sa ikabubuti ng lahat. Habang nag-iisip ng susunod na hakbang, nagtungo si Hans sa kamalig. Pagkapasok niya, isinara niya ang pinto at agad na nag-teleport papunta sa kuweba ng dragon para magsanay. Gaya ng nakasanayan, nakita na naman siya ni Naasa at Lakya na pumapasok sa kamalig. Ngunit sa halip na sundan siya, nagtanong-tanong lang sila kung ano kaya ang ginagawa ni Hans doon. Hindi na rin pinilit ni Lakya si Hans, alam niyang hindi pa handa ang kaibigan na ibunyag ang lahat ng lihim nito. Habang nagtatalo na naman sina Asa at Lakya sa labas, si Regina na may tahimik na nagmumuni-muni sa mga nangyari sa buong araw. Hindi niya mapigilan ang pamumula ng kanyang pisngi habang iniisip si Crowl. Nahihirapan siyang alisin sa isipan ng emperador. Sa ibang lugar naman, dalawang kakaibang nilalang ang muling lumitaw. Habang wala namang ginagawa, naglalaro ng baraha si Jeprion sa loob ng Information Guild. Wala kasing bagong kliyente o misyon. Dahil dito, napasigaw si Annabel at sinabihang maghanap ng magagawa.
Pero kalmado lang ang sagot ni Jeffrian, paalala niya na sila ay isang information guild, ibig sabihin, ang mga tao ang dapat pumunta sa kanila para sa impormasyon. Gayunpaman, alam nilang halos lahat ng mga maharlika ay umiiwas na sa kanilang grupo. Lahat ng ito ay dahil sa isang tsismis na kumalat noon. Sa tingin ni Jeffrian, panahon na para isara na lang ang kanilang guild at sumuko. Pero bago pa man nila tuluyang isara ang pinto, may kumatok. Dali-daling pinuntahan ni Jeffrian ang pintuan at binuksan ito. Nasa labas sina Hans at Lakya, parehong halatang wala sa sarili. Ayon kay Hans, nawawala raw ang kanyang ibon. Nagtanong si Jeffrian kung anong kulay ng ibon, at sagot lang ni Hans ay, asol. Hindi na siya nag-usisa pa at inimbitahan niya ang dalawa sa loob ng gusali. Habang paakyat sa hagdan, tahimik na nag-iisip si Hans. Napagtanto niyang ang tanging kulang sa kanya ngayon ay impormasyon. Dati, hindi niya ito gaanong binibigyang pansin. Pero matapos ang nangyari sa piging, naging malinaw sa kanya na kung gusto niyang makasabay sa mundo ng maharlika, kailangan niyang maging handa, at ang tamang kaalaman ang susi. Alam ni Hans na ang mga alaala niya mula sa nakaraang buhay ay limitado lang sa kalista at mga malalaking pangyayari sa imperyo. Kaya bukod sa mga iyon, wala na siyang ibang kaalaman. Ito ang dahilan kung bakit niya napiling bisitahin ang Information Guild na inirekomenda sa kanya ni Lakya. Pagdating nila sa itaas, sinalubong sila ng Guildmaster na si Annabel. Bago pa man makapagpakilala si Hans, agad siyang pinigilan ni Annabel, alam na pala niya kung sino si Hans. Mula sa pangalan, ang kanyang nagawa kamakailan, at maging ang mga taong nakausap niya, lahat ito ay sinabi ni Annabel, ikinagulat ni Hans. Pero para kay Annabel, normal lang ito. Isa siyang pinuno ng Information Guild, kaya likas na sa kanya ang pagkalap ng impormasyon. Sa kabilang banda, wala siyang kaalaman kung sino si Lakya. Ngunit habang nag-uusap sila, napansin ni Annabel ang pas ang nakatago sa likuran ni Hans. Nagkataong kasama rin nila si Asa, ngunit nasa anyo siya ng pusa. Kinuha siya ni Annabel at inamoy, nilaro-laro ang kanyang balahibo habang kinikilig. Sa totoo lang, si Asa mismo ang nagpumilit na sumama kina Hans at Lakya. Nangako naman siya na mananatili sa kanyang cat form at hindi magpapansin. Ngayong hinahaplos siya ni Annabel, wala na siyang nagawa kundi tiisin ito, dahil nangako na siyang magpapakabit. Alam din ni Hans kung sino si Annabel. Isa itong mahusay at respetadong guildmaster na naitayo ang Information Guild kahit bata pa lang. Malaki ang pasasalamat niya dahil hindi pa tinutuon ni Annabel ang pansin kina Lakya at Asa. Dahil dito, wala pa siyang impormasyon tungkol sa dalawa. Ang guild ni Annabel ay dating isa sa mga nangungunang guild sa buong imperyo. Pero isang beses, nakialam sila sa koleksyon ng isang makapangyarihang tao, at mula noon ay halos nawalan sila ng suporta, lalo na mula sa mga maharlika. Halos tuluyang naglaho ang guild nina Annabel matapos silang iwasan ng mga maharlika. Ang dahilan nito ay ang takot nila sa isang makapangyarihang tao, si Lord Angus. Sinasadyang ihiwalay ni Lord Angus ang Lucerne Guild mula sa ibang organisasyon at pinapalaganap ang masamang reputasyon nito. Nagulat si Annabel na may alam si Hans tungkol sa kanya at sa kasaysayan ng kanilang guild. Dahil dito, inamin niya sa sarili na baka nga masyado niyang minamaliit ang lalaking kaharap niya. Nagdesisyong maging seryoso si Annabel. Pinulot niya ang buhok niya at lumapit sa mesa kung saan naroon si Hans. Diretso niyang tinanong kung anong impormasyon ang hinahanap nito. Ipinaliwanag ni Hans na wala siyang alam tungkol sa kabisera o sa mga nangyayari roon, dahil buong buhay niya ay sa kaliste siya nanirahan. Dahil dito, inialok niya kay Annabel at sa Lucerne Guild ang isang exclusive contract. Ayon sa kasunduan, gusto ni Hans na magsimulang mangalap ng impormasyon si Annabel tungkol sa mga pangunahing maharlika at negosyante sa kabisera. Gusto rin niyang makatanggap ng ulat sa mga mahahalagang pangyayari, insidente, at mga bagong uso. Kapalit nito, magbabayad siya kada piraso ng impormasyon, at siya rin mismo ang sisigot sa lahat ng gastusin ng Lucerne Guild. Kinuha ni Annabel ang kontrata at sinuri ito. Sa kasalukuyang kalagayan ng kanilang guild na halos wala nang sumusuporta, wala siyang masyadong pagpipilian kundi tanggapin ito. Sa normal na pagkakataon, iniiwasan ng mga Information Guild na makipag-ugnayan sa mga walang pangalan o mga galing probinsya. Pero dahil desperado ang Lucerne Guild,
kailangan nilang sunggaban ang pagkakataon. Upang patunayan ang kakayahan ng kanyang guild, nag-alok si Annabel na agad magbigay ng impormasyon. Sinabi niyang ikukwento niya kay Hans ang tungkol sa 3 pinakamakapangyarihang pamilya sa buong imperyo. Nagulat si Hans. 2 lang kasi ang alam niya, ang pamilya McCarthy at ang Townsend. Kinumpirma ni Annabel na totoo nga, ang 2 ito ang pinakakilala, kaya madali rin nilang pinapaikot ang mismong emperador. Pero may 3 pamilya na hindi gaanong nababanggit, ang pamilyang Crosser. Ayon sa kanya, ang mga Crosser ay isang sinaunang angkan na mahigit 400 taon na sa kapangyarihan. Ngunit wala halos nakakaalam kung anong ginagawa nila o kung nasaan sila. Ang kasalukuyang pinuno ng pamilya ay si Marquis Chai von Crosser, na matagal nang nagkukubli sa publiko. May mga nagsasabing nasa 20s pa lang siya, habang ang iba'y naniniwalang nasa 50s na. Ang nakakatawang bahagi raw ay ang pagsisikap ng 2 kilalang pamilya, ang McCarthy at Townsend, na mapalapit sa Crosser family. Pero malinaw ang paninindigan ng Marquis, nananatili siyang neutral at hindi kumakampi kahit kanino. Kahit si Hans, na may alaala mula sa nakaraang buhay, ay walang narinig tungkol sa mga Crosser. At sa obserbasyon niya, si Lakya man ay wala ring kaalaman tungkol dito. Kaya iniisip ni Hans na marahil nananatiling tahimik ang pamilyang Crosser dahil hindi sila sangkot sa mga kaguluhan sa imperyo, o sa alitang pampulitika sa kabisera. Masaya si Hans sa impormasyong ibinahagi ni Annabel, kaya agad niyang hiniling dito na ipagpatuloy pa ang investigasyon tungkol sa pamilyang Crosser. Matapos noon, binayaran niya si Annabel bilang kabayaran sa serbisyo. Napangiti ng malaki si Annabel. Sa sobrang tuwa, napasigaw siya tungkol sa perang natanggap at tuwang-tuwa na makakabili na raw sila ni Jeffrey ng karne. Hindi na niya napigil ang ipakita ang excitement niya hanggang sa tawagin siya ni Jeffrey pabalik sa realidad, sabay paalala na panatilihin ang kanyang pagiging propesyonal. Pagkaalis ni Hans at Lakya sa guild, tinanong ni Lakya kung bakit interesado si Hans sa pamilyang Crosser. Ipinaliwanag ni Hans na dahil parehong interesado sa pamilyang ito ang 2 kilalang duke, gusto rin niyang malaman kung ano ang meron sa kanila. Tumanggo si Lakya, pero hindi rin niya maiwasang mag-alala sa posibleng panganib na kasama ng ganitong uri ng paghahanap ng impormasyon. Pagbalik ng 3 sa bahay, sinalubong sila ni Allman na may seryosong ekspresyon. Agad niyang sinabi kay Hans na may bisita siyang hindi nila inaasahang dadating. Pagpasok ni Hans sa loob, nagulat siya nang makita ang Arkong Mago, si Ivan, na naghihintay sa kanya. Biglang kinabahan si Hans. Naalala niyang gumamit siya ng mahika sa harap ni Ivan, kaya kinutuban siyang baka nadiskubre na ang tunay niyang pagkatao. Pero bago pa man siya makapag-isip ng paraan para makalusot, biglang nagulat si Hans sa sinabi ni Ivan. Sa halip na sitihin siya, lumapit si Ivan at same time na nagmakaawa, hinihiling na gawin siyang alagad o disipulo ni Hans. Napanganga si Hans sa gulat. Hindi niya inasahan na ang isang makapangyarihang Arkong Mago ay lalapit sa kanya para humingi ng ganoong pabor.